Matalinong bata si Enzo. Siyang nag-iisang anak ni na Isay at Zeus. Dahil tricycle driver lang ang amang si Zeus, wala itong kakayahan na pag-aralin siya sa pribadong eskwelahan. Ngunit dahil sa angking talino ni Enzo, sipag at dedikasyon, nag-apply siya ng scholarship sa isang sikat na private school sa kanilang bayan. Laking tuwa niya nang malamang nakapasa siya at maaari na siyang mag-enroll dito bilang grade 7. Ito rin ang una niyang taon sa junior high school. Ngunit paano hahadlangan ng katayuan niya sa buhay ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral kung napapalibutan siya sa kanyang bagong eskwelahan ng mga mapanuring mata ng mga kaklasing nagmula sa mayayamang angkan? Kasabay din ito ang hindi maitagong mainit na dugo sa kanya ng sarili niyang math teacher na pati ang mga isinusuot niyang lumang uniforme at sirang sapatos ay hindi rin nakakaligtas sa mga mata nito. Dahil nga lang ba ito sa kahirapan niya sa buhay o may iba pang dahilan sa likod nito? Paano patutunayan ni Enzo na hindi sa kanyang kodigong nahuli ng guro at ano ang kahihinatnan ng kanyang kinabukasan kung nakaabot na sa may-ari ng eskwelahan ang lahat ng nangyari? Narito na naman po ang inyong lingkod na si Mr. Hope at samahan niyo kong muli sa paghahatid ng mga pambihirang kwentong buhay. Mainit at maalinsangan ang panahon sa bayan ng San Carlos. Paparating na kasi ang panahon ng tag-init. At para naman sa mga estudyanteng katulad ni Enzo, magandang senyalis ito dahil paparating na rin ang bakasyon. Gaya niya, masaya rin ang ibang mag-aaral sa Magsino Liwanag Public School, lalo pat nalalapit na rin ang kanilang graduation day. Excuse me po, ma'am. Pwede po ba akong makahingi ng pointers to review para sa exam? Bala ko po sanang mag-aral mamaya pag uwi. Wika ni Enzo sa kanyang guro. Matalino si Enzo. Siya ang hihirangin bilang valedictorian ng kanilang batch ngayong taon at malayo rin ang pagitan ng general weighted average niya sa ibang honor students. Kahit palaging kulang sa mga gamit, nagagawan niya pa rin ang paraan upang makapag-aral at masagot ng tama ang lahat ng katanungan, mapa-quiz, recitation, o exam pa yan. Nako, hindi mo na kailangan yon. Ang tali-talino mo na kaya. Tsaka kahit hindi ka mag-aral, ikaw naman na ang valedictorian. Sagot naman ng advisor niyang si Ma'am Sheena. Hindi naman po ibig sabihin nun magiging kampante na ako at di ko na po pagbubutihin. Ang totoo po niyan, dapat po mas galingan ko pa dahil huling taong ko na po ito sa grade school. Paliwanag ng bata habang sinusulat ang pointers na binigay ng guro. Proud talaga ako na estudyante kita, Enzo. Alam mo ba yung St. Joseph Private School? Balita ko naghahanap sila ng mga students galing public school para sa scholarship offer nila. Mag-apply ka kaya? Saad ng kanyang guro. Naku ma'am, sigurado pong mayayaman lang ang kukunin nun. Isa pa, wala rin naman po akong koneksyon o kakilala sa paaralang yun eh. Tsaka masaya naman po ako rito ah. Walang bayad pero wala ring aircon. Biro ni Enzo. Ikaw talagang bata ka. Huwag ka mag-alala. Consent lang ng magulang mo ang kailangan ko. Tapos pwede na kitang ilakad doon sa kaibigan ko sa St. Joseph. Dagdag pa ng guro sabay tapik sa mga balikat niya. Sige po ma'am, susubukan ko pong magpaalam kina mama at papa. Nag-aalang ang sagot ni Enzo sa kanyang guro. Pagkaalis ng bata, agad nang tinawagan ni Sheena ang kaibigan niyang guro sa St. Joseph School para irekomenda ang estudyante niyang si Enzo. Pumayag naman ang kaibigan matapos makita ang magagandang marka ni Enzo sa paaralan. Maya-maya lang, sinundo na si Enzo ng kanyang amang si Zeus gamit ang tricycle na pinampapasada nito sa kanilang lugar. Yun ang pangunahing pinagkakakitaan ng kanilang pamilya para makaraos sa araw-araw habang ang kanyang ina naman na si Isay, isang cook sa bagong bukas lang na karinderya malapit sa kanilang bahay. Nak, kumain ka na ba? Lika, daan tayo sa karinderya para makita ka rin ng mama mo. Sige po papa. Masipag at maalaga ang mga magulang ni Enzo. Mahal na mahal siya ng mga ito at kahit pakapos sa buhay, handa silang gawin ang lahat para sa kanilang nag-iisang anak. Hindi nila hinahayaang magutom ang anak at paminsan kapag may sobrang kita,
Namamasyal silang pamilya. Pagkarating sa karinderya, sinalubong naman siya ng kanyang mama Isay. At dahil oras ng lunch break nito, sinabayan na rin nila sa pagkain. Mahal, anak. Buti naman at nandito na kayo. Pinaganda ako na kayo ng tirang sisig at kanin dito. Sabi ni boss, kanin na lang daw kesa masayang. O di ba nakalibre pa tayo? Nagagalak na sabi ni Isay. Wow, mama, ang sarap naman po. Sana marami pang ganito yung makain ko sa bakasyon. Natutuwang sabi ni Enzo habang nilalasap ang tirang sisig na inihain ng ina. Simple lang ang buhay nila. Maliit man ang pamilya, punong-puno naman sila ng pagmamahalan. Kontento sila sa kung anong ipinagkaloob ng Diyos basta't may nakakain sa araw-araw at magkakasama. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw ng graduation day ni Enzo. Pinaghandaan ito ng kanyang mga magulang dahil ang anak nila ang tatanggap ng pinakamaraming medalya, award at certificate. Bumili si Zeus ng mumurahing polo habang si Isay naman nakahiram ng magandang bestida sa kanyang katrabaho. Ano anak, ready ka na ba? Tanong ng ama. Opo, Papa. Excited na po ako umakyat sa stage kasama kayo ni Mama. Masayang sabi ni Enzo habang inaayos ang buhok sa harap ng salamin. Aba, mas excited kami. Biruin mo, anak ko lang naman ang pinakamatalinong grade 6 sa paaralan at may pinakapoging papa. Nakakatawang biro ni Zeus. Basta anak, lagi mong tatandaan ha. Gaano man karaming medalya o award pa yan, huwag lalaki ang ulo mo at manatili kang mapagkumbaba sa iba. Proud na proud si Mama sa'yo. Sambit ng ina sabay halik sa noo ng kanilang unika iho. Ilang saglit pa, sumakay na sila sa tricycle at pumunta sa paaralan dahil sa covered court nun gaganapin ang graduation ceremony. Malapit lang ang bahay nila sa paaralan kaya hindi sila natagalan at mabilis silang nakarating doon. Nang makarating, binabati ng ibang mag-aaral si Enzo dahil alam nilang siya ang tatanghaling valedictorian sa taong ito. Wala siyang ibang marinig mula sa mga ito at maging sa kanilang mga magulang kundi ang salitang congratulations. Pagkasuot ng toga at toga cap, pumunta na si Enzo sa pila na para lamang sa mga estudyanteng kabilang sa kanyang section kasama ang mga kaklase. Maya-maya pa, nagsimula na nga ang seremonya sa pamamagitan ng entry of colors at pagkanta ng pambansang awit. Isa-isa nang naglakad ang mga mag-aaral papunta sa kanilang upuan habang ang mga magulang ay patuloy lang sa pagkuha ng litrato sa isang banda. Pagkatapos nun ay nagsimula na rin ang pagtanggap ng mga estudyante sa kani-kanilang mga award at medalya. Habang pinapanood ni Enzo ang ibang bata na sabitan ng kanilang mga magulang, hindi na rin siya makapaghintay na siya naman ang umakyat sa entablado at tanggapin ang kanyang parangal. Habang nakaupo katabi ng ibang mga magulang, hindi naman maitago ang saya sa mga mata ni na Isay at Zeus dahil konting oras na lang sila naman ang magsasabit ng maraming medalya sa anak. Uy, Mare, pare, congrats ha. Galing naman ni Enzo, valedictorian. Wika ng isa nilang babaeng kapitbahay. Ay, salamat, Mare. Congrats din sa anak mo. Ang sarap sa pakiramdam, hindi ba? Kapag alam mong hindi na pupunta sa wala ang pagod mo. Sambit ni Isay. Aba, oo naman. Yang anak ko rin kahit pa makulit yan at pasaway minsan, napakasipag din mag-aral. Kaya lalo pa namin pinagbubuti ng papa nila. Sagot ng kausap. Maya-maya pa, dumating na nga ang sandaling pinakahihintay ni Enzo at ng mga magulang niya dahil aakyat na siya sa stage para tumanggap ng parangal. Bempin Lorenzo B. With high honors, Grade School Valedictorian for Academic Year 2024-2025. Pagbanggit ng advisor niya. At pag-akyat sa stage, inabot ng principal ang mga medalyang isasabit ng mga magulang ni Enzo sa kanya kasabay ang iba pa niyang award gaya ng Best in Math, English, Science, Filipino at marami pang iba.
Hindi mapigilang maging emosyonal ni Isay dahil kailan may hindi naman nila pinressure ang anak na maging pinakamagaling sa lahat, ngunit ginagawa pa rin ni Enzo ang abot ng kanyang makakaya para gantihan ang mga sakripisyo ng kanyang mga magulang. Pagkatapos kamayan ng principal, may-ari ng paaralan at mayor, natanggap na nga ni Enzo ang mga award at certificate at nakasabit na sa leeg niya ang mahigit 10 medalya. Habang ang mga tao naman sa loob ng covered court ay nagsitayuan at nagpalakpakan para kay Enzo. Sa kabila ng maraming gantimpala, hindi naman nakalimutan ng batang magpasalamat sa kanyang mga kaklase at mga guro, lalong-lalo na sa advisor niyang si Ma'am Sheena. Makalipas ang ilang sandali, lumapit sa kanilang advisor para batiin din ang kanyang mga magulang. Ma'am, sir, congrats po. Napakagaling ng anak nyo. Hindi lang yan matalino dahil isa rin siya sa pinakamabait na estudyanteng nahawakan ko. Saad ni Ma'am Sheena sa mga magulang ni Enzo. Naku, maraming salamat po, ma'am. Salamat din sa inyo dahil hindi nyo pinababayaan si Enzo. Lagi po siyang determinadong mag-aral dahil sa mga turo at gabay nyo. Kinikwento niya po sa aming mag-asawa yun. Natutuwang sagot ni Isay. Opo nga ma'am, salamat na marami. Sigurado kaming pagbubutihin pa ni Enzo sa mga susunod na taon dahil maganda ang pamamalakad nyo rito sa Magsino Liwanag. Dagdag pa ni Zeus. Nako, sa talino niya deserve niyang mas magandang paaralan. Nabanggit niya na po ba sa inyo yung scholarship na sinasabi ko? Yung sa St. Joseph? Tanong ng guro. St. Joseph? Hindi po ba pribadong paaralan yon? Nagtatakang tanong ni Zeus. Opo. Nag-o-offer kasi sila ng scholarship para sa mga graduate na galing sa public school. Pinakita kong grades ni Enzo sa kanila at hindi naman po natagalan ng confirmation. Consent nyo na lang po ang kailangan at pwede nang i-enroll si Enzo doon. Paliwanag ni Ma'am Sheena. Ganun po ba? Naku, nakakatuwa naman. Grabe, sobra-sobra na po ang naitulong niyo sa anak namin. Hindi na namin alam kung paano pa makakabawi. Salamat po, ma'am. Sige, tatawagan po namin kayo. Pagpapasalamat ng ina. Nang banggitin nito ni Ma'am Sheena, bigla namang napaatras si Zeus. Hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil sa takot na wala silang sapat na pantusto sa anak kapag pumasok siya sa pribadong paaralan. Ma'am, mawalang galang na po. Hindi ba puro anak mayaman ang mga nag-aaral doon? Mukhang hindi po yata namin matatanggap ang offer nyo dahil alam nyo naman, wala po kaming sapat na pera para doon. Mabilis na pagtanggi ni Zeus. Nagulat nga si Isay sa sagot ng asawa, sabay hawak sa kamay nito. Nako sir, wag po kayo mag-alala. Baon at mga gamit lang naman ni Enzo ang iintindihin nyo. Yung tuition niya mula grade 7 hanggang grade 10, iko-cover na ng school. Basta mame-maintain niya lang yung mataas na grade niya. Pangungumbinsi ng guro sabay paalam dahil kakausapin niya pa ang ibang mga magulang. Napatigil nga si Zeus sa sinabi ni Ma'am Sheena at habang tinititigan ng kanyang anak na nakikisalamuha sa kanyang mga kaklase, hindi niya maiwasang isipin kung dapat ba nilang tanggapin ang offer na yon. Para sa ama, karamihan sa mayayaman ay mga mata pobre, kaya ayaw niyang maranasan ng anak ang pagmamaliit na naranasan niya nung siya ay binata pa lamang. Hindi nagtagal, nagpaalam na sila ron at umalis na. Kumain sila sa labas bilang celebration ng graduation ni Enzo. Mapapansing tahimik ang ama habang hindi pa rin makapaniwala si Isay sa mga natanggap na parangal ng kanilang anak. Pagkarating sa isang fast food restaurant, saglit lang na ipinarada ni Zeus ang tricycle sa tapat at saka pumasok kasama ang kanyang mag-ina para umorder at makakain. Habang hinihintay ang kanilang order sa mesa, muli nilang napag-usapan ang tungkol sa scholarship na nabanggit ng kanyang guro. Mama, Papa, oo nga po pala. May sinasabi po sa akin si Ma'am Sheena tungkol sa scholarship offer ng St. Joseph Private School. Wala raw po tayong babayaran sa buong high school ko. Basta pagbutihin ko lang po ang pag-aaral.
Okay lang po ba sa inyo kung tanggapin ko yun? Nagbabaka sakaling tanong ng anak. Nak, alam mo, wala namang pinagkaiba yun sa eskwelahan mo ngayon eh. Maganda naman sa magsino-liwanag, hindi ba? Tsaka bakit kailangan mo pang lumipat marami ka ng kaibigan sa paaralan mo ngayon. Tsaka dun sa St. Joseph ba yun? Mahal dun. Alam mo naman, maliit lang ang kita ni mama at papa. Baka kutsain ka lang ng mga bata dun dahil sila mayaman at tayo hindi. Hindi ko yata kaya yun. Mariing sagot ng ama. Hindi naman mapagkaila ang pag-aalala ni Isay nang makita ang pagkadismaya sa mga mata ni Enzo. Pero huwag ka mag-alala anak. Pag-uusapan na lang muna namin ng papa mo at sa ngayon, enjoyin mo muna ang bakasyon mo dahil matagal-tagal pa naman ang susunod na pasukan. Kontra ni Isay sa nasabi ng asawa kaya bumalik ang dating sigla ni Enzo. Basta, ngayon pa lang ayaw na kitang paasahin anak. Kaya sana maintindihan mo kung saan nanggagaling si Papa. Dagdag pa ni Zeus. Para sa kanya, kontento na sila sa paaralan na pinapasukan ni Enzo at taliwas naman ito kay Isay dahil marami siyang pangarap para sa kanilang anak. Malungkot man si Enzo, malawak naman ang kanyang pangunawa kaya naintindihan niya rin ang kanyang ama. Ilang sandali pa, dumating na ang kanilang order at nagsimula ng magsalo-salo ang pamilya. Paglipas ng isang oras, natapos na rin silang kumain at nagpasya ng umuwi na upang makapagpahinga. Kinabukasan, muling bumalik si Enzo sa magsino-liwanag upang kausapin ang kanyang dating advisor na si Ma'am Sheena. O anak, anong sadya mo at nandito ka ulit? Tanong ng guro. Ma'am, nandito po ako para sabihin po sana sa inyo na hindi po pumayag si Papa na lumipat ako sa St. Joseph. Wala rin po kasi kaming pera at ayoko naman pong mahirapan sila mama. Sigurado naman po kung marami pang estudyante ang matutulungan ng scholarship program nila. Salamat po ulit, ma'am. Nakangiting sabi ni Enzo. Sigurado ka ba? Naku nak, kung gusto mo ako ang kakausap sa magulang mo dahil magandang oportunidad yun. Para ka rin nag-aral ng libre pero mas maganda ang mga pasilidad doon at doon may aircon pa. Hindi ba yun ang pangarap mo? Pangungumbinsi ni Ma'am Sheena. Opo ma'am, pero okay na rin naman po ako sa school natin eh. Sige po, alis na po ako ulit. Bye-bye po. Pamamaalam ni Enzo. Pero nak, sandali. Hindi na nga natapos ni Ma'am Sheena ang sasabihin at mabilis nang umalis si Enzo. Malungkot man ay kailangan niyang respetuhin ang desisyon ng mga magulang ng bata. Ngunit hindi niya muna ito ipinaalam sa kanyang kaibigan dahil umaasa siya na baka magbago pa ang isip ng mag-asawa. Habang sinusulit ang bakasyon, abala naman si Enzo sa pagtulong sa kanyang ama na makakuha ng mga pasahero at patuloy pa rin ang kanyang ina sa pagiging kusinera. Isang gabi bago matulog, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap sina Enzo at ang kanyang mama Isay dahil napansin siya nitong nakatulala habang nakadungaw sa bintana. Anak, patulog ka na ba? O ano bang iniisip mo? Parang ang lalim naman yata niyan. Wala po mama. Iniisip ko lang po. Ang swerte siguro ng mga batang mayaman no. Gaya ng mga bata sa St. Joseph. Wala silang iisipin kundi maglaro, matulog at kumain. Dahil mayaman na sila at lahat pwedeng bili ng pera. Sana po isang araw maging mayaman din ako tulad nila. Para mabili ko ang mga gusto ko at makapunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Pero sa ngayon, kontento naman po ako sa buhay natin. Siguro, may mga bagay lang po talaga na hindi po natin makukuha agad-agad. Taimtim na sagot ng anak. Habang pinakikinggan si Enzo, parang dinudurog ang kanyang puso dahil alam niya kung gaano kagusto nito ang makapasok sa St. Joseph. Kahit malawak ang pangunawa ng anak, hindi naman maikakaila na malungkot pa rin ito dahil sa naging desisyon ng ama.
Sige na anak. Wika ni Isay. Po, ano pong sige? Nagtataka si Enzo. Bukas na bukas tatawagan ko si Ma'am Sheena. Tatanggapin na natin yung scholarship offer sa'yo ng St. Joseph. Sambit ng ina sabay hawak sa ulo ng anak. Talaga po, Mama? Pero teka, paano po si Papa? Magkahalong tuwa at pangamba na sabi ni Enzo. Huwag mo nang isipin si Papa mo. Ako nang bahalang magsabi sa kanya. Basta sa ngayon, sikreto lang muna natin ha. Bulong ni Isay sa kanyang pinakamamahal na anak. Kita nga sa mukha ni Enzo ang kasiyahan sa pagpayag ng kanyang ina. Ngunit kasabay nito, natatakot siya sa magiging reaksyon ng amang si Zeus. Kinabukasan, agad namang tinawagan ni Isay si Ma'am Sheena para sabihing tinatanggap na nila ang scholarship program. Laking tuwa naman ang guro dahil napapayag niya ang mga magulang na mailipat si Enzo sa mas magandang paaralan. Makalipas ang ilang araw, habang nasa karinderya ay naikwento ni Isay ang paglipat ng anak sa St. Joseph at nagbabaka sakali siya sa boss kung pwedeng mahingi ang dating uniforme ng anak nito na dati ring nag-aral sa pribadong paaralan. Pumayag naman ang boss at nangakong ipadadala ito sa kasambahay sa kanilang tahanan. Kinaumagahan, mahimbing pa ang tulog ni Isay at Enzo sa kama, habang si Zeus naman ay naghahanda para mamasada nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Sino yan? Hello po. Ako po yung kasambahay ni Boss Ogie sa karinderya. Pinapadala niya kasi to dahil hiningi raw ni Isay sa kanya. Pagkaabot ng supot, umalis na agad ang kasambahay at sinilip naman ni Zeus kung ano ang laman. Laking gulat niya nang makita ang isang uniforme na may logo ng St. Joseph School sa bulsa sa gawing kanan nito. Agad naman siyang nagtungo sa kwarto nilang mag-asawa para kumpirmahin ang hinala. Isay, anong ibig sabihin nito ha? May dapat ba akong malaman? Medyo inis na sabi ni Zeus. Biglang nagising ang diwa ni Isay nang makitang hawak ng asawa ang uniforme na hiningi niya mula sa boss. Ano to? Pumayag kang papasok si Enzo sa St. Joseph nang wala man lang pasabi sa akin? At mukhang wala ka pa nga yatang balak sabihin eh. Sambit ng asawa. Zeus, makinig ka muna. Yung oportunidad nang lumalapit sa atin. Tatanggi pa ba tayo? At isa pa, tama naman yung guro ni Enzo eh. Baon at ibang gamit lang ang gagastusin natin. Tsaka masipag namang mag-aral ang anak mo. Pagbigyan na natin siya. Paliwanag ni Isay. Paano kung tuksuin siya doon at pagtawanan? Hindi mo naiintindihan eh. Hindi natin kauri yung mga magulang ng mga bata doon. Matapobre sila at kakayang-kayanin lang ang anak mo. Hindi ko maaatim kapag nalaman kong inaapi nila si Enzo dahil lang naghihirap tayo. Sigaw ng ama. Mula sa kanyang kwarto ay naririnig ni Enzo ang pagtatalo ng mga magulang habang nakasilip sa maliit na puwang ng pinto. At sa murang edad, nakaramdam siya ng pagkakonsensya dahil kung hindi na sana niya binanggit pa ito sa kanyang ina, hindi na siya nito kukonsintihin at hindi sana ito aawayin ng kanyang Papa Zeus. Mama, Papa, tama na po. Papa, ako pong si Sinyo. Wala naman pong kasalanan si Mama eh. Umiiyak na sabi ni Enzo. Nang makita ni Zeus na umiiyak ang anak, wala na siyang nagawa at umalis na lang kahit pa masama ang kanyang loob. Dahil doon, pansamantalang hindi umiimik si Zeus sa kanyang mag-ina. Tuwing uuwi siya galing sa pamamasada, diretso kain lang siya pagkatapos ay natutulog na. Isang hapon pagka-uwi mula sa karinderya, nagmumuni-muni lang si Isay at iniisip kung paano siya mapapatawad ng asawa. Hindi niya naman maiwasang balikan ang mga naging karanasan nila noong siya ay dalaga pa lamang. Marami na silang pinagdaanang mag-asawa. Ngunit para kay Isay, wala nang masihirap pa noong mga panahong kinailangan niyang ipaglaban sa kanyang magulang ang pagmamahala nila ni Zeus kahit patutol ang mga ito sa relasyon nilang dalawa. 15 taon ang nakakaraan, si Isay o mas kilala bilang Isadora
ay anak na nanggaling sa mayamang angkan dahil maraming negosyong naipatayo ang kanyang mga magulang nung siya'y dalaga pa lamang. Mahal na mahal siya ng kanyang ama at ina, kaya gusto rin nilang maayos ang mapapangasawa niya dahil nag-iisa lang siyang babae sa pamilya at meron lang siyang isang kapatid na lalaki na mas matanda sa kanya. Si Zeus naman ay isang hamak na pasaway at bulakbol sa kolehiyo, kaya na-kick out sa kanyang pinapasukan. Mula noon, naging tambay na lang siya sa isa sa mga tindahang malapit sa bahay nila Isay hanggang sa nagkakilala nga sila at nagkamabutihan. Pilit mang itinago ang kanilang relasyon, nahuli pa rin sila ng mga magulang ni Isay at pilit silang pinaghihiwalay. Ayaw ng mga magulang ng dalaga na mapunta siya sa isang lalaking walang pangarap sa buhay, ngunit tuluyan ang napaibig si Isay hanggang sa pumayag siyang makipagtanan kay Zeus at magtungo sa probinsya ng ama ng binata para hindi sila mahanap. At simula noon, hindi na rin kailanman nagpakita pa si Isay sa kanyang mga magulang at kapatid. Lahat ng ito ay naging parte na ng mga mapapait na alaala ni Isay hanggang sa dumating ang biyaya ng Diyos sa kanila na si Enzo. Dahil sa mga naalalang yon, pumatak na ang luha ni Isay nang bigla siyang lapitan ng kanyang anak at pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Mama, wag na po kayong umiyak. Pwede naman po nating hindi na lang ituloy yung pagpasok ko sa St. Joseph eh. Ayoko pong nakikita na magkagalit kayo ni Papa. Pagsusumamo ng anak. Anak, ano ka ba? Naka-oo na ako kay Ma'am Sheena. Pasasaan ba tuho pa rin ang galit ng Papa mo? Maghintay lang tayo at lalambot din ang puso nun. Sagot ni Isay sabay halik sa noo ni Enzo. Mahirap man para sa kanilang dalawa, ay ilang araw nilang tiniis ang katahimikan ni Zeus hanggang sa isang umaga, bago umalis para mamasada ay may nakita ang ama na isang kapiranggot na papel sa mesa habang natutulog pa ang mag-ina. Binasa ni Zeus ang nakasulat doon. Papa, sana po wag na po kayo magalit sa amin ni Mama. Malaki na po ako at hindi ko po hahayaang may mga api sa akin dahil yun po ang turo nyo, hindi ba? Sorry po kung sinikreto namin ang pagtanggap sa scholarship. I love you, Papa. Sulat ni Enzo para sa kanyang ama. Nang mabasa yun ni Zeus, para bang nanlambot ang kanyang puso dahil hindi niya rin naman gustong hindi sila nag-uusap-usap sa bahay. Bago umalis ay minabuti niyang gisingin ang anak para kausapin. Enzo, anak, sambit ng ama. Papa, kinakausap niyo na po ako. Tanong ng anak na kagigising pa lamang at nagkakamot pa ng mata. Gusto ko lang sabihin sa'yo na proud ako sa'yo at mahal na mahal kita. Basta huwag ka matatakot magsumbong sa akin pag may nang api sa'yo doon, ha? Uupakan yun ni Papa para sa'yo. Biro ni Zeus habang niyayakap ang anak. Ibig po bang sabihin, pumapayag na po kayong mag-aral ako sa St. Joseph? Paglilinaw ni Enzo. Oo anak, nagtampo lang naman si Papa nitong mga nakaraang araw dahil pakiramdam ko, naglihim kayo ni Mama sa akin eh. Patawarin mo na si Papa. Paliwanag pa ng ama. Hindi na nga nagsalita pa si Enzo sa labis na kasiyahan at yumakap na agad ng mahigpit sa kanyang Papa Zeus habang nakasilip naman si Isay mula sa pinto at pinanonood ang mag-ama na magkaayos hanggang sa pinasama na siya para magyakap silang tatlo. Simula ng araw na yun, bumalik na sa dating sigla ang pamilya at mas naging matatag pa sila matapos malampasan ang problema at masayang sinulit ang bakasyon ni Enzo nang magkakasama. Matapos makumpirma ang enrollment ni Enzo, nagsimula na rin ang bata na ipunin ang mga natirang gamit niya nung nakaraang pasukan habang ang mama at papa niya naman ay nag-iipon para kahit papano mabilhan siya ng maayos na bag para sa darating na pasukan. Makalipas ang 2 buwan, nagsimula na ang unang araw ng pasukan sa St. Joseph Private School.
Maagang bumangon si Enzo dahil sa labis na excitement na kanyang nararamdaman. O ano anak, handa ka na ba sa unang araw ng pasukan? Tanong ni Isay. Opo ma, sana marami po akong maging bagong kaibigan at gustong gusto ko na po makita ang bago kong eskwela. Masayang sabi ng anak. Basta anak ha, yung mga biling ko sa'yo. Pag may umaway sa'yo, sasabihin mo agad sa akin. Paalala naman ng kanyang Papa Zeus. Tumango na lang si Enzo sabay suot ng kanyang ID at humalik sa kanyang ina dahil ihahatid na siya ni Zeus sa bagong paaralan. Ilang saglit pa, umalis na nga mag-ama gamit ang tricycle ni Zeus at dahil malapit lang din naman ang paaralan, mabilis lang silang nakarating doon. Pagbaba ni Enzo mula sa tricycle ng ama, bumungad sa kanya ang nakakapanibagong lugar na malayong malayo sa dati niyang paaralan. Malaki, maraming pasilidad at isang mataas na gusali. Nakita niya rin na marami ang estudyanteng bumaba galing sa kani-kanilang magagarang sasakyan. Ilang saglit pa, nagpaalam na siya sa kanyang ama at nagsimula ng pumasok sa loob upang hanapin ang kanyang classroom. Habang pinagmamasdan ng paligid, hindi maiwasan ni Enzo ang mamangha sa kanyang mga nakikita dahil hindi niya kailanman inisip na makakapasok siya sa ganito kagandang paaralan sa hirap ng buhay nila. Pakiramdam niya, maswerte siya dahil isa siya sa mga nabigyan ng ganito kagandang oportunidad. Nang makarating siya sa ikalawang palapag, doon nakita niya na ang seksyon na kanyang kinabibilangan. Nahihiyaman ang binatilyo, kumatok muna siya bago pumasok. Yes? Are you a new student? Tanong ni Ma'am Vanji, ang advisor at math teacher ng kanilang section. Good morning po, ma'am. Yes po. Sagot ni Enzo sa bagong guro. Pinapasok naman siya agad ni Ma'am Vanji, ngunit habang naglalakad patungo sa kanyang upuan sa bandang harapan, pinagtitinginan siya ng kanyang mga kaklase. Ang iba ay nagbubulungan pa nang makita ang uniforme niyang makutim at ang logo na halos maglaho na kahit unang araw pa lang naman ang klase. Maya-maya pa ay naupo na siya at tahimik na nakinig sa mga paalala ng guro tungkol sa mga school and classroom policies na dapat nilang sundin bilang mga mag-aaral. Good morning, grade 7, section A. Of course, first day of class wouldn't be complete if we don't introduce ourselves to one another, right? So I'll go first. My name is Evangeline Tobias. You can call me Ma'am Vanji. Ako magiging advisor nyo at math teacher nyo sa school year na to. Pagpapakilala ni Vanji sa mga estudyante sabay nagkwento tungkol sa kanyang buhay. Now, gusto ko naman kayong makilala. So, to introduce yourself, state your name and occupation of parents, and how did you get here in St. Joseph? Let's do it in alphabetical order. Dagdag pa ng class advisor. Hindi nagtagal, nagsimula na nga magpakilala ang bawat mag-aaral. Habang pinakikinggan ni Enzo ang mga kaklase, namangha siya sa mga trabaho ng kanilang magulang at karamihan pa sa mga ito ay nakapasok dahil sa koneksyon na meron ng pamilya. May anak ng engineer, negosyante, doktor at vice mayor. Ganun pa man, wala namang ikinakahiya si Enzo sa pinagkakakitaan ng kanyang mga magulang dahil marangal naman ang trabaho ng mga ito. Dumating na nga ang oras na si Enzo naman na magpapakilala, kaya kahit medyo nangangapa ay tumayo siya agad. Good morning po sa lahat. Hello Ma'am Vanji, hello classmates. My name is Lorenzo B. Mempin. You can call me Enzo. My parents are Zeus and Isadora Mempin, tricycle driver and cook in a cafeteria. Nakapasok po ako rito dahil sa scholarship grant. Matipid na sagot ng binatilyo. Nang marinig siya ng ibang kaklase, palihim na nagtawanan nito dahil doon nila nakumpirma kung bakit gano'n ang uniforme at sapatos na suot ni Enzo. Habang si Ma'am Vanji naman, biglang napatahimik dahil sa kanyang narinig. Can you repeat what you said? Zeus at? Tanong ng guro. Zeus at Isadora po, ma'am. Yun po ang pangalan ng mama at papa ko. Sagot ni Enzo.
Tila ba hindi makapaniwala si Ma'am Vanjie dahil ang mga pangalan na yon ay pamilyar sa kanya. Samantalang pinatahimik naman ng isang estudyante ang kanyang mga kaklase na pinagtatawanan ang kwento ni Enzo. Will you guys stop it? First day of school natin pero nangbubuli na kayo agad. Wika ni Kate, ang kaklaseng babae ni Enzo na anak ng Vice Mayor. Mabuti na lamang ay napasunod ng batang babae ang ibang mag-aaral at saka siya muling naupo sa tabi ni Enzo. Thank you Nagagalak akong makilala ka, Kate. Pagpapasalamat ng binatilyo. Don't worry, I got you. Basta friends na tayo Huwag mo nalang sila pansinin. Ganyan sila kasi walang oras sa mga parents nila para sa kanila. Kwento ng bagong kaibigan. Makalipas ang 2 oras, dumating na ang recess time. Dito mas kinilala pa ni Enzo at Kate ang isa't isa. Tagasan ka nga pala. Minsan punta ka sa village namin, laro tayo doon. Pag-aanyaya ni Kate. Naku, nakakaya naman. Hindi ba hindi pwedeng pumasok doon kapag hindi ka naman doon nakatira? Baka rangin lang ako ng guard doon sa labas. Pag-aalangan ni Enzo. Ano ka ba? Pwede ka doon dahil si daddy naman na may-ari ng buong village. Basta magsabi ka lang nakilala mo ako at papayagan ka na ng guard na pumasok. Paliwanag ng bagong kaibigan. Salamat, Kate Alam mo, buti na lang tayo magkatabi sa seating arrangement kaya hindi ako masyadong nahirapan. Yun nga lang, marami pa rin talagang bully kahit hanggang dito, no? Nadidismayang saad ni Enzo. Hayaan mo sila. Ganyan lang talaga yung iba rito dahil feeling superior sila porkit matataas ang posisyon ng parents nila. Isipin mo na lang hanggat wala kang tinatapakan tao, wala kang dapat ikahiya kahit na ano pang antas mo sa buhay. Payo ni Kate. Mula noong mga sandaling yun ay mas naging matatag na ang pagkakaibigan ng dalawa. Palagi silang magkasama dahil parehong-pareho ang mga pananaw nila sa buhay. Namamangha si Enzo kay Kate dahil kahit paanak ito ng Vice Mayor, hindi niya ginamit kahit kailan ang dahilan na yun para pagtawanan at maliitin ng iba. Gaya niya, nagfo-focus din ito sa pag-aaral dahil pareho silang nag-i-aim na maging with honor sa first quarter. Isang araw pag-uwi ni Enzo mula sa eskwela, saktong nakaluto na ng pananghalian ng kanyang ina kaya niyaya na siya nito sa hapagkainan. Anak, ipasok mo na yung bag mo at magbihis ka para makakain naman tayo. Namimiss ka na ni mama Kwentuhan mo naman ako. Paglalambing ng ina. Sige po mama, sorry po masyado lang po maraming pinapagawa ang advisor ko. Kaya minsan pagod na po ako pag umuuwi. Paliwanag ni Enzo sa ina sabay pasok ng gamit at nagbihis na rin bago mananghalian. Maya-maya pa, lumabas na rin siya at nagsimulang magdasal para makakain sila ng kanyang mama Isay. Kumusta ang mga unang linggo mo sa St. Joseph? Napapansin ko na halos hindi ka na natutulog. Pag pumupunta ka sa school, puro aral ang inaatupag mo. Hanggang sa pag-uwi mo rito sa bahay, ganun din. Baka mamaya magkasakit ka niyan, anak ko. Paalala ni Isay. Hindi po mama, first quarter po kasi kaya binibigay ko po talaga ang lahat ng makakaya ko para maging with honors ngayon lalo pa't bago na ang paaralan ko. Siyempre ayoko naman po maging kampante dahil inaalagaan ko rin po ang scholarship na binigay sa akin. Huwag na po kayong mag-alala dahil lagi naman po akong umiinom ng vitamins na pinapainom ni Papa kaya kayang-kaya ko po yun. Saad ni Enzo habang nilalasap ang malinamnam na lutong ulam ng kanyang ina. Marami ka na bang kaibigan? Nagtatakang tanong ni Isay. Hindi ko naman po kailangan ng maraming kaibigan Pero si Kate po, siya ang pinakamalapit sa akin sa classroom namin. Napakabait po niya, mama. Mayaman sila ng pamilya niya dahil vice mayor ang papa niya. Pero hindi po siya mayabang. Ang totoo nga po niyan, iniimbita niya po ako dun sa village nila para maglaro raw kami minsan. Masayang kwento ng binatilyo. Nako, nakakatuwa naman kung ganon. Sigurado akong matutuwa rin ang papa mo sa mga kwento mo kapag nalaman niyang maayos ang kalagayan mo sa St. Joseph. Ikwento mo sa kanya yan pag uwi niya galing sa pasada. Di bale anak, simula pa lang naman yan at marami ka pang magiging kaibigan. Dagdag pa ng kanyang ina.
Pagkatapos kumain ay dumiretso na si Enzo sa kanyang kwarto at nagsimula ng magbuklat ng mga libro at notebook at natutuwa naman ang kanyang inang si Isay habang pinanonood ang anak na nagpupursigi sa pag-aaral nito. Pakiramdam niya, hindi lang siya swerte sa masipag na asawa kundi pati na rin sa matalino, mabait at responsableng anak na gaya ni Enzo. Hindi man sila pinalad sa buhay sa kasalukuyan, bawing-bawi naman ang lahat ng pagod ng kanyang katawan tuwing masasaksihan ang pagiging pursigido ng kanyang mag-ama. Dumaan ang ilang araw at halos pareho lang ang routine ni Enzo sa tuwing araw ng pasok. Papalapit na rin ang quarterly exam kaya mas nadadagdagan pa ang kanyang mga gawain. Manghang-mangha sa kanya hindi lamang ang ibang mga guro, kundi pati na rin si Kate sa pagiging likas niyang matalino at halos ma-perfect niya ang lahat ng seatwork, quiz at recitation. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, napapansin niya naman ang pagiging mailap sa kanya ng advisor niyang si Ma'am Vanji. Isang araw, pasahan na ng kanilang individual portfolio sa subject na math na magsisilbi nilang project. Ilang araw itong pinagpagura ni Enzo at maaga niya ring natapos kaya nagkaroon pa siya ng oras na tulungan ng kaibigang si Kate. Pagkarating sa classroom, dala-dala ni Enzo ang folder na naglalaman ng kanyang portfolio at kasamang pinasa ito sa mga folder ng kanyang mga kaklase. Kinabukasan, binalik na ni Ma'am Vanji ang mga folder sa buong klase at ang pinagtataka niya ay tanging siya lamang ang walang natanggap pabalik. Agad siyang lumapit sa guro para linawin ang mga pangyayari. Excuse me po ma'am, wala po akong natanggap na folder ng portfolio. Naiwan po ba sa inyo? Tanong ni Enzo. Anong naiwan? Wala ka talagang matatanggap dahil wala ka namang pinasa. Ibig sabihin, wala ka ring score para sa portfolio. Masungit na sagot ng guro. Po? Pero ma'am, nagpasa po ako kahapon. Kahit itanong niyo pa po yung mga kaklase ko, ako pa nga pong nag-compile ng lahat. Paano po nangyari yun? Naguguluhang tanong ng estudyante. Aba, Mr. Mempin, malay ko. At bakit parang sa tono mo pinagbibintangan mo ko? Sinasabi mo bang hindi ako nagche-check maigi ng mga gawain, ha? Na irresponsableng teacher ako, ganun ba? Galit na sinabi ni Ma'am Vanji. Hindi po, ma'am. Pero ayoko po sanang ma-zero dahil mahalaga po sa akin na makapasok sa with honors. Kung okay lang po, baka pwede po nating i-check sa faculty. Pakiusap ni Enzo sa kanyang advisor. Hindi ka ba nakikinig, ha? Yan na nga lahat yun. Bakit ba napakapasaway mo? Aminin mo na lang kasi na wala kang pinasa at tinamad kang gumawa ng portfolio natin. Wala akong magagawa kung irresponsable ka at di mo chinecheck na maigi ang gawa mo. Pasigaw na sinabi ng guro na narinig naman ng buong Section A at pinagbulungan ng nakayukong si Enzo habang siya ay nasa harapan kausap ang guro. Ilang saglit pa, nagulat ang lahat nang biglang may kumatok sa kanilang classroom. Excuse me po, Ma'am Vanji. Sambit ng isang estudyanteng babae galing sa ibang section. Yes? Nagtatakang sambit ni Vanji. Ma'am, ibabalik lang po sana namin tong folder na nahulog nyo kahapon sa may hallway. Sinubukan po namin kayong habulin kaso hindi na po namin kayo naabutan dahil ang bilis nyo pong maglakad. Kaya naisip po namin na ngayon na lang po ibigay sa inyo. Pagmamagandang loob ng estudyante, sabay abot ng folder na may pangalan ni Enzo. Portfolio ko! Salamat ah! Hinahanap ko kasi talaga yan dahil hindi pa nare-record. Thank you ulit! Nagagalak na sinabi ni Enzo sa nagbalik. Pinagtitinginan na nga ng buong klase si Ma'am Vanji dahil nagawa niyang ipahiya si Enzo kahit pa siya naman ang may kasalanan kung bakit nahulog ang folder ng estudyante sa hallway. Dahil sa kahihiyan, kinuha niya na ang folder mula sa dalagitang kumatok at inilagay ito sa teacher's table. Sa isip-isip ng guro, nakakabwisit ang estudyanteng nagbalik pa kaya napahiya pa siya sa klase. Bago matapos ang schedule ng kanilang subject, muling tinawag ni Ma'am Vanji si Enzo upang ibalik ang portfolio nito na na-record niya na. Pagkakuha ni Enzo, tinignan niya agad kung ano ang markang nakuha niya at nagulat siya nang makitang may -5 na ang kabuuang grade niya na may nakasulat pang late submission at napatingin na lamang sa guro.
Hindi maiwasan ni Enzo na madismaya sa kanyang sarili kahit pa alam niyang ginawa niya ang abot ng makakaya upang maipasa sa tamang oras ang project. Pagdating ng recess, napansin ni Kate na tahimik lang ang kaibigan at tila malungkot ito. Hinala niya ay tungkol pa rin yun sa gradong nakuha ni Enzo sa math. Enzo, wag ka nang malungkot. Mataas pa rin naman ang score mo eh. Hayaan mo, pwede ka pa namang bumawi sa iba tsaka perfect mo naman ang mga seatwork at quizzes eh. Kaya sigurado akong pasok ka pa rin sa with honors niyan. Pagpapalakas niya ng loob sa nalulungkot na kaibigan. Pero Kate, project pa rin yun at malaki ang hatak nun sa kabuuang average ko ngayong quarter. Sa totoo lang, hindi ko talaga lubos maintindihan si Ma'am Vanjie eh. Dahil hindi ko naman kasalanang nahulog niya yung folder ko, di ba? Minsan kahit ayaw kong isipin, pakiramdam ko may lihim siyang sama ng loob sa akin. Napapansin ko sa ating lahat, ako lang ang madalas niyang utusan at pahirapan. Hindi naman ako nagre-reklamo, pero ang hirap lang dahil baka maging rason pa yun ng pagbaba ng grades ko. Nalulungkot na sabi ni Enzo. Dahil sa nangyari, mas naging maingat na siya sa tuwing nagpapasa ng mga requirements kahit sa iba pang subject. Sinisiguro niyang nasa unahan ang kanyang papel at mabilis makita ng kanyang mga guro. Paglipas ng ilang araw, dumating na ang kanilang first quarter exam at mas lalo pang napamangha ni Enzo ang mga guro dahil siya ang may pinakamataas sa buong klase sa lahat ng subjects nila. Dito rin ay mas lalo pang uminit ang dugo sa kanya ng advisor niyang si Ma'am Vanjie. Minsan sa faculty room, habang nag-aayos na ang lahat ng mga guro ng kanilang gamit, napansin ni Sir Nicolay Crisostomo ang hindi maipintang mukha ng kaibigan at kapwa guro na si Vanjie. Sisi, mukhang wala ka sa mood ngayon ah. Bati nito sa kaibigan kasabay ng pagtapik nito sa balikat. Paano ba namang hindi? Kahit ano yatang gawin ko, sadyang maswerte yung si Mempin. Mahina ngunit nagmamaktol na sagot ni Ma'am Vanjie sa kaibigan na kilala rin bilang si Sir Nicky. Sinong Mempin? Si Enzo ba? Yung advisory class mo? Nagtatakang tanong nito. Sino pa nga ba? Sila lang naman ang ama niya ang may ganong apelyido sa mundo. Pasinghal na tugon ng dalagang guro. Ay, teka. Bakit naman pati ang pudra ng estudyante na damay agad sa usapan? Tsaka okay naman yung si Enzo. Matalinong bata at responsable. Scholar nga siya, di ba? Pinagtanggol ni Sir Nicky ang estudyante. Kung ayaw mong uminit lalo ang ulo ko, huwag mo na ipinagtatanggol yon ha? Pabagsak pang ibinaba ang mga hawak na folder sa mesa, sabay upo ni Ma'am Vanjie bago tinuloy ang sasabihin. Yung tatay ni Enzo, si Zeus, hindi ko pa ba nabanggit sa'yo? Si Zeus? As in si Zeus na, OMG! Si Zeus na cheater mong ex-jowa na pinagpalit ka sa iba? Hindi makapaniwalang tanong ni Sir Nicky. Oo, kaya nga ba nung una pa lang, hindi na talaga maganda ang dating sa akin ng Enzo. Lalo na nung nagpakilala sila sa klase. Doon ko nalaman yung pangalan ng nanay at tatay niya. Pag-check ko sa record, tama nga. Wala namang ibang Zeus Mempin dito sa probinsya natin. Hay! Dire-diretsyong pagkumpirma ni Ma'am Vanjie sa kaibigan. Teka, kahit pa anak siya ni Zeus, di naman natin confirm kung yung nanay ni Enzo ang dahilan kung bakit kanya iniwan, di ba? Parang unfair naman yung sa baget, Sisi. Kahit na, wala akong pake kung nanay ba niyan dahilan o hindi. Basta ang alam ko nun, pinagpalit niya ako sa mayaman. Sa pagkakaalam ko, kaya scholar si Enzo kasi tricycle driver ang tatay niya at cook lang ang mother niya. So malamang ibang babae ang dahilan. Kaya mahirap lang sila, girl. Basta, anak pa rin siya ng manluloko. Remember, hindi magbubunga ng manggang santol. Kaya pareho lang sila ng tatay niya. Kahit sino pang nanay niya, wala akong pakialam. Tsaka bakit pa parang kinakampihan mo pa yon? Dati sabi mo sa akin, kakalimutan mo ang pagiging bading mo pag nakita mo ulit yun dahil nga niloko ako. Di ba nga, halos sampalin mo ako na magkabila, magising lang ako sa pagkahibang, kakaintay na bumalik siya sa akin. Buwisit na salaysay ni Miss Vanjie. Ay, sinabi ko ba yun? Sa bagay, paano ba namang hindi? Halos lumuwa ng mata mo noon, kakaiyak mula nung iwang kanya.
Di bale, igaganti na lang kita ngayon. Siyempre, mas mahalaga ka sa akin, no, kesa dun sa bagets. Malay ko ba sa kanya, now ko lang din naman siya nakilala. Pagpapakalma ni Sir Nicky sa kaibigan kasabay ng malakas na tawa. Kinabukasan, sa science class ni Sir Nicky, hindi na nga nag-aksaya pa ng oras ang guro para iganti ang kaibigan sa anak ng walang muwang nilang estudyante. Class, keep all your notes and we'll have a graded recitation. Bungad dito sa klase pagkatapos mag-check ng attendance. Naguguluhan man ang mga mag-aaral, wala silang magawa kundi magsenyasan at magbulungan dahil wala namang nabanggit ang guro nung nakaraan na magkakaroon sila ng recitation ng araw na yon. Mempien! Malakas na pagtawag nito kay Enzo. Po, sir? Agad siyang sumagot sabay tayo. Can you discuss further the life cycle of a frog? Tanong nito sa estudyante na ikinagulat din ng lahat. Sir? Pagtatakang tanong ni Enzo. What, sir? Don't tell me you don't know. I reminded everybody last time to do advanced reading for our next lesson. Bulyaw nito na mas lalong ikinagulat ni Enzo at ng buong klase. Sir, the life cycle of a frog, also known as metamorphosis, involves 4 stages. Frogs begin as eggs. Agad na pagbawi ni Enzo nang makitang galit si Sir Nicky. Ngunit hindi pa man siya nakakatapos magsalita, agad din siyang pinutol nito. Never mind. Obviously, hindi ka prepared. Everybody, just get 1/4 sheet of paper and we'll have a surprise quiz. Napailing na lang si Enzo at napaupo at sinunod ang sinabi ng guro, habang ang mga kaklase naman niya ay nagkakamot ng ulo habang kumukuha rin ng papel para sa sinabing quiz ng kanilang science teacher. Matapos ang quiz, agad din tsineka ng mga papel. Inutusan lang ni Sir Nicolay Crisostomo na magpalitan ng papel ang magkakatabi para mas mabilis matseka ng mga ito habang ibinibigay niya ang mga tamang sagot. Nang matapos mabilang ang lahat ng score, inutusan niya ang mga estudyante na ibalik na sa may-ari ang mga natsekang papel. Laking gulat ng guro nang isa-isahin niyang hingi ng mga papel simula sa may pinakamataas na nakuhang marka. Anyone who got perfect score? Tanong nito habang nagliligpit na ng mga gamit niya sa mesa. No one? Dugtong pa niya. Sir? Mahinang sagot ni Enzo sabay lapit sa guro para iabot ang papel niya. Napakunot naman ang noo ni Sir Nicky nang makitang tumayo si Enzo at takang-taka siya na naka-perfect pa rin ito kahit surprise quiz ang binigay niya. How about the others? Those who got 19? Tanong niya ulit matapos pahablot na kunin ang papel na inaabot ni Enzo na hindi man lang niya binati sa score na nakuha nito. 18, 17, 16, 15? Sunod-sunod nitong tanong habang may mangilang-ilang lumalapit para iabot ang papel nila. Okay, the rest, pass your papers. Puro mga pasang-awa na kayo. Matapos makolekta lahat ng papel, agad na itong tumayo at umalis. Hindi naman naiwasan ng mga estudyanteng magbulong-bulungan pagkaalis ng guro, maging sila Kate at Enzo. Grabe naman si Sir Nicky. Meron ba siya ngayon? Pabirong sabi ni Kate kay Enzo na tulala lang at nakayuko. Ha? Wala sa wisyong sagot ni Enzo sa kaibigan. Napansin mo ba? Parang ang init ng ulo ni Sir Nicky kanina. Oo nga eh. Tapos, ako pang napagdiskitan. Malamyang sagot niya sa kaibigan. I know, right? Parang ang lume-level na siya kay Ma'am Vanjie. Nakaismid na sagot naman ni Kate. Ewan ko ba, bakit lagi na lang sa akin mainit ang ulo ng teachers natin? Nung una naman, hindi ganun sa akin si Sir Nicky. Dismayadong tugon ng binatilyo. Pero iba ka rin. Wala pa nga sa lessons natin yung tanong ni Sir pero nasagot mo. Tapos perfect ka pa sa surprise quiz natin. Grabe ka, ang talino mo talaga. Bilib na pagpuri nito sa kanya. Hindi naman, nagkataon lang na alam ko talaga yun. Tsaka pag may oras kasi, nag-a-advance reading talaga ako kahit hindi sabihin ng mga teacher natin. Wala naman ako ibang libangan sa bahay. Paliwanag naman niya. Sa bagay. Pagtatapos naman ng kaibigan. Samantala,
Sa koridor habang naglalakad ang magkaibigang sina Vanji at Nikki, patuloy ang usapan nila tungkol sa anak ng dating boyfriend ni Vanji. Sisi, alam mo ba kanina? Nagpa-recitation ako sa klase. Si Mempi ang unang tinawag ko. Bungad ni Sir Nicky sa kaibigan. Oh, kumusta? Nakasagot naman ba? Mataray na sagot ni Vanji. Ay, naloka ako. Oo. Imagine yung tanong ko, hindi pa namin napag-aaralan. As in random. My God! Muntik pa ako mapahiya kasi magdidire-diretso na naman siya. So kinat ko na lang. Sabi ko magbibigay na lang ako ng surprise quiz. Dire-diretsong kwento ng science teacher. Kaya lang, dito ako mas na-lost. Naka-perfect pa nga ang Mempin. At take note, Sisi ha, siya lang ang naka-perfect. May lahi yatang wizard ang batang yun. Ang hirap-pahirapan. Matawa-tawa pa nitong dugtong. Ewan ko ba sa nagmana ng katalinuhan yon? Sa totoo lang, ampaw naman ang utak nun ni Zeus kahit nung mag-boyfriend pa kami. Panlalait pa ni Vanji. Oh well, sabi nga nila, ang intelligence daw na mamana sa nanay. Galing yan sa genes ng babae, girl. Walang duda. Ay, sorry. Bigla ring natigilan si Nikki sa mga sinasabi ng mapansing naiinis ang kaibigan sa kanyang paliwanag. Wala akong pake. I'm sure pareho lang sila ng asawa niyang ampaw ang utak. Hindi naman nila yung gagawin sa akin kung nag-iisip sila ng tama noon, no? Puno ng hinanakit na sambit ni Vanji. Sa totoo lang, kung pwede ko nga lang dayain ang grades niyan para bumagsak eh. Kasi iritang-irita ako tuwing nakikita ko, lalo na pag binabanggit ko pa ang pangalan. Dugtong pa nito. No, Vanji. Alam mong hindi mo pwedeng gawin yan. Remember, naka-encode lahat sa portal ang grades sa mga bagets at may access din ang bawat subject coordinators natin dyan. Sasabit ka dyan, Sisi. Kaya it's a big no. Babala naman ni Nikki sa kaibigan. Oo naman, alam ko yan. Siyempre hindi ko naman isusugal yung propesyon ko, no? Para lang makaganti sa nanakit sa akin dati. Malas lang ng anak niya dahil siyang magiging pambayad ng mga magulang niya sa kasalanan nila sa akin noon. Ayan, ganyan. Dapat alam mo pa rin ang boundaries mo. Sa galit mo kasi kitang-kita sa aura mo na lintik lang, walang ganti na drama mo. Minsan ako nang scared para sa iyo eh. Dahil baka kung saan kadali ng ganyang bitterness mo. Babala naman ni Nikki kay Vanji. Napailing na lang si Vanji sa narinig dahil alam niya sa sariling tama ang sinasabi ni Nikki. Kaya tumahimik na lang siya at binilisan ang lakad. Alam niya sa sariling maaari niyang ikapahamak ang labis na pagkainis kung paiiralin niya ito dahil sa kasalanan sa kanya ng ama ng kanyang estudyante. Ilang araw pa ang lumipas at napatunayan nga ni Enzo na maging si Sir Nicky ay mainit na rin ang pakikitungo sa kanya. Nawala na ang dati nitong pagkagiliw sa kanya, lalo noong mga unang araw ng kanilang klase. Noon madalas pa siyang purihin nito dahil isa siya sa madalas nakakasagot tuwing may recitation. Ngunit ngayon, kahit tama ang sagot niya, sa recitation man o sa exam, pakiramdam niya ay hindi ito bumibilib at sa halip ay parang pinagdududahan pa siya. Habang inilalabas niya ang baon sa kantin, inilapag naman ni Kate ang tray ng pagkain na kabibili lang. Oh, sa'yo na tong isang pork chop. Sambit ni Kate, sabay lapag ng tinusok na karne sa takip ng baonan ni Enzo na nakatihaya sa harap nila. Uy, wag na. Ayos na ako dito sa tinapang baon ko. Sa'yo na yan. Ililipat pa sana ulit ni Enzo ang pork chop sa plato ni Kate, ngunit pinigilan siya nito. Sige na, sa'yo na yan. Para naman matikman mo na matabang ang timpla nila dito niyan. Pagbibiro pa ng kaibigan sa kanya at sabay silang nagtawanan. Kate, thank you ah. Buti na lang palagi kang nandyan. Kahit paano, nakakangiti pa rin ako. Panimula niya sa kaibigan habang kumakain. Uy, ang drama mo. Parang pork chop lang, biglang nasa Korean novela na tayo. Muling pagbibiro nito sa kanya. Hindi, seryoso nga. Napansin mo ba kanina? Si Sir Nicky, pagpasok pa lang ng classroom, ang sama na agad ng tingin sa akin. Tapos, inutusan pa akong kunin yung naiwan niyang gamit sa faculty. Pagbalik ko, may quiz agad tungkol sa diniscuss niya nung wala ako. Buti na lang, nakasagot pa rin ako. Mahabang litanya ni Enzo.
Oo nga, napansin ko rin yun kanina. Parang ang sinadya niya eh. Kasi bukod dun sa pinakuha ka na nga niya ng gamit, inutusan ka pang ibigay yun kay Ma'am Vanjie sa kabilang building. Malamang matatagalan ka talagang bumalik. Nagtatakang sagot ni Kate sa kaibigan. Tingin mo sinadya niya yun? Pero bakit naman? Hindi ko nga rin gets eh. Kasi pag yung mga classmate naman natin ang hindi makasagot sa recitation, hindi naman niya pinapagalitan. Sinasabihan lang niya na study next time. Pero pag ikaw, parang iba talaga sila ni Ma'am Vanjie sa'yo. Napansin ko nga rin yan eh. Ako, kahit nakaka-perfect score at nakakapagpasa naman ako ng homework at requirements, palagi pa rin silang may nasasabi sa akin. Kaya talagang mas pinagbubuti ko ang pag-aaral ko eh, para wala silang maging dahilan para ibagsak ako. Malungkot na sagot pa ni Enzo. Ay tama ka dyan, kasi feeling ko nga papunta na sila dun eh. Yung tipong gusto ka nila ibagsak, pero hindi lang nila magawa kasi nag-e-excel ka talaga sa klase. Kaya tama yan, pagbutihin mo palalo. Pagtatapos ni Kate at itinuloy na nila ang pagkain. Kinahapunan, paglabas ni Enzo ng gate sa kanilang eskwelahan, tiyempo namang may ibinabang pasahero ang kanyang amang si Zeus kaya nakita siya nito. Anak, tawag nito sa kanya. Halika na, uwian niyo na ba? Dugtong pa ng kanyang ama. Opo, Papa. Sagot ni Enzo habang papalapit sa ama. Pagtapos magmano ay umupo na siya sa likod ng motor ng ama. Oh, bakit diyan ka pa sumakay? Maaalikabukan ka. Doon ka na sa loob, anak. Pagsita nito sa kanya. Okay lang po ako dito, Papa. Mas masarap po mag-backride eh. Tsaka para po makakuha pa tayo ng pasahero sa daan. Masayang sabi ni Enzo at pinatakbo na nga ni Zeus ang tricycle pauwi sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay, agad namang sinalubong ni Isay si Enzo nang makita niya itong bumababa sa tricycle ng kanyang ama. Nakangiti pa si Isay nang lumapit sa mga ito. Aba, mabuti naman at natsyempohan mo ang papa mo ngayon, Enzo. At least hindi ka na naglakad. Masayang bungad ni Isay habang nagmamano si Enzo sa kanya. Mahal, biyahe pa ako maaga pa naman eh. Sayang ang kita. Hinatid ko lang si Enzo. O sige na anak, magbihis ka na. Tulungan mo ang mama mo dyan sa bahay Pagmamadaling paalam ni Zeus sa kanyang mag-ina. Sige po, Papa. Ingat po kayo. Salamat po sa paghatid. Sagot naman ni Enzo. Ingat, mahal. Umuwi ka bago maghapunan, ha? Pahabol naman ni Isay. Pagpasok sa bahay ay dumiretso na si Enzo sa kanilang kwarto. Iisa lang ang silid doon dahil maliit lang ang inuupahan nilang bahay. Kaya sumunod si Isay bit-bit ang mga sinamsam niyang sampay upang ilapag sa papag na tinutulugan nilang mag-asawa. Anak, bakit parang malungkot ka yata? Hindi ka ba masaya na hinatid ka ng papa mo pa uwi? Masaya po, Mama. May nahong sagot niya sa kanyang ina. Bakit ganyan ang mukha mo? May masakit pa sa'yo? Teka, baka naman may nangaaway sa'yo sa school mo, ha? Pag-uusisa ni Isay sa kanyang anak. Naku, Mama, wala po. Huwag niyo po akong alalahanin. Siguro, normal lang po ito. Sagot naman ni Enzo. Normal na ano? Yung marami pong ginagawa sa school. Ganito po siguro talaga sa high school. Hindi katulad nung elementary. Palaging sinasabi sa amin kung kailan may quiz o kaya kung magkakaroon ng recitation. Paliwanag pa niya. Oo anak. Naninibago ka lang siguro. Siyempre, yung high school ibang level na yan. Kumbaga, tapos na kayo dun sa pag-aaral ng mga paslit pa talaga. Ngayon kasi, puro na rin kayong mga teenager. Kaya mas inihahanda lang kayo ng teachers nyo sa mas malawak na aspeto ng pag-aaral. Paliwanag ni Isay na walang kaalam-alam sa hirap na pinagdadaanan ng anak sa mga guro nito na personal na rin ang pag-atake sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Pagbubutihan ko pa po lalo para hindi naman masayang ang scholarship ko. Tsaka sisiguraduhin ko rin po na magiging scholar ulit ako next year para wala na po kayong poproblemahin ni Papa tungkol sa tuition ko. Ay, salamat anak.
Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong sa amin ang papa mo na baon mo na lang ang iniintindi namin araw-araw. Swerte talaga namin sa'yo. Sambit ni Isay habang nagtutupi ng mga damit. Gustuhin man ni Enzo na ikwento sa kanyang ina ang totoong pinagdaraanan niya sa eskwelahan, lalo na ang napapansin niyang pinag-iinitan siya ng 2 guro, ay pinigilan na lang niya ang kanyang sarili. Ayaw niya nang dagdagan pa ang isipin ng mga magulang, bukod pa sa kilala niya ang kanyang ina na ipagtatanggol siya sa sinumang pakiramdam nito ay nang aargabyado sa kanya. Kaya nang matapos siya, para makaiwas sa marami pang tanong ng ina, nagpaalam na lang siya rito na lalabas para maghanda ng lulutuin ito sa kanilang hapunan. Wala namang imik si Isay at tumangulang sa kanya habang sa isip nito ay nagpapasalamat na nabiyayaan sila ni Zeus ng matalino at masipag na anak. Patuloy na inilihim ni Enzo sa mga magulang, lalo na sa kanyang inang si Isay ang nararanasang hindi maganda sa eskwelahan sa ilalim ng 2 niyang guro. At dahil masipag at kapansin-pansin ang angking talino, hindi maiwasang marami ring naiinggit sa kanyang mga kaklase. At isa na rito si Jay Morata. Kilalang bully si Jay at pasaway. Mas matanda siya ng 1 taon kay Enzo. Ngunit dahil bulakbol at mas marami pa ang absent kesa sa mga araw na pumasok nung nagdaang school year, 3 subject ang ibinagsak nito kaya naging repeater. At ngayon nga, naging kaklase pa siya ni Enzo. Sa mga unang araw pa lang ng kanilang klase, napapansin na ni Jay na angat sa iba si Enzo at halatang hindi siya gusto nito. Paminsan-minsan hinihiritan siya ng pasimple, ngunit mas minabuti na lang ng binatilyong wag pansinin ang mga pangaasar na ginagawa sa kanya nito. Subalit isang araw, pagpasok ni Enzo na basang-basa ang polo dahil malakas ang ulan, muli na naman siyang inasar ng pilyong kaklase. Ito na pala yung basang sisiw natin eh. Hirit ni Jay sa mga kaklase sabay lapit kay Enzo. Uy, kawawa naman. Kita nyo, bakat na yung muscle sa sobrang basa niya. Dagdag pa nito sabay tapik ng malakas sa braso ni Enzo. Excuse lang. Pasintabi niya sa kaklase dahil hindi siya makadaan papunta sa kanyang upuan. Ngunit imbis na tumabi, sinadya pa siyang itulak nito na naging dahilan para mapasubsob siya sa bag ng isa pa nilang kaklase. Ano ba naman yan? Dadaan ka na lang, pinarwisyo mo pa yung bag ni Dayan. Pambubus ka pa ni Jay. Sorry, hindi ko sinasadya. Nanginginig na sabi ni Enzo sa may-ari ng bag na ngumiti lang sa kanya at tinulungan pa siyang tumayo. Bilisan mo kasi maglakad. Doon ang upuan mo, hindi dyan, bobo. Dagdag na pangaasar pa ni Jay sabay sipa naman sa likod ng backpack ni Enzo, kaya muli na naman siyang natumba. Ano ba? Napasigaw na si Enzo sabay lingon kay Jay. O bakit? Papalag ka? Ha? Tinulak-tulak pa siya nito. Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Tigilan mo nga ako. Aba, sumasagot ka ba talaga ha? Matapang ka ha? Papalag ka? Papalag yata itong buwisit na to eh. Ayoko ng away, Jay. Sabay talikod ni Enzo at pinagpaga ng sarili bago naupo. Yabang mo ah. May pinagmamalaki ka ba? Dapat kasi hindi ka na dito nag-enroll. Ang baho mo. Di ka bagay dito. Mas maganda pa yung shopping bag ng katulong namin kaysa sa bag mo. Panlalait pa nito kaya nagtawanan na ang iba pa nilang kaklase. Mabuti na lang at pumasok na si Miss Vanjie, kaya agad nagpulasan sina Jay at ang mga kaibigan niyang nakapalibot na kay Enzo. Swerte mo, may araw ka rin sa akin. Bulong pa ni Jay kay Enzo sabay pisil sa ilong niya. Akala ni Enzo ay tapos na ang panggugulo ni Jay sa kanya. Pagdating sa kantin, agad silang naghanap ni Kate ng mesang pupwestuhan. Nang makahanap na sila ng mauupuan, nagpaalam muna si Kate kay Enzo na bibili muna sandali ng lunch nito. Tumangulang si Enzo, tapos ay nagsimula na itong ilabas ang lalagyan ng ice cream na nagsilbi niyang baunan. Lingid sa kaalaman ng binatilyo, kanina pa pala siya pinagmamasdan ni Jay mula sa kinauupuan nito. Agad lumapit ang pilyong kaklase kay Enzo at muli na namang pinagdiskitahan ito. Wow, sana all may baong ice cream pag lunch. Bati ni Jay sa kanya. Hindi naman pinansin ni Enzo ang pangungutya nito at tinuloy na ilabas at buksan ang baon.
Pagtanggal ng takip ng baunan, agad umalingasaw ang amoy ng pritong tuyo na ibinaon sa kanya ng kanyang mama Isay. Magsisimula na sana siyang himayin ang ulam nang bigla itong agawin ni Jay. Kailan pa nagkatuyo flavor ang ice cream? Sa lakas ng boses ni Jay, nakatawag agad ito ng atensyon ng iba pang mga estudyante sa kantin. Hindi pa ito nakontento. Iwinagayway pa ang kapirasong isda habang naglalakad na kala mo nasa parada. Napuno ng tawanan ng buong kantin habang si Enzo naman ay namumula na sa kahihiyan. Tatayo na sana siya para kunin ang baon kay Jay nang makita niyang hinablot ni Kate ang ulam at saka inilapag sa plato ng kanin nito na nasa tray, tapos ay agad na naglakad ng mabilis papunta sa kanyang direksyon. Ikaw pa kay lamera ka talaga no? Bulyaw ni Jay kay Kate. May gusto ka ba sa patay gutom na yan at lagi ka na lang to the rescue? Dugtong pa nito. Pakialam mo. Singhal lang ng dalagita sa pilyong kaklase. Akin na nga yan. Sabay tinangka ulit nitong hablutin ang tuyong nakapatong sa plato. Dahil iiwas sana si Kate, natapon ng tuluyan ang pagkain kasama ng kanin ni Kate. O kita mo na, kasalanan mo yan ha. Hindi ako nagtapon yan. Paninisi pa nito kay Kate. Sa inis ni Kate, nilingon niya si Jay at hindi na siya nakapagpigil na pagbantaan nito. Akala mo siguro lahat dito kakayan-kayanan mo lang no? Sigaw nito sa kaklase na natulala dahil sa lakas ng boses niya. Sino bang pinagmamalaki mo? Bukas na bukas, papupuntahin ko ang daddy ko rito para ireklamo kang buwisit ka sa chairman on discipline sa office. Buong tapang nasigaw ulit ni Kate. Natulala naman si Jay na parang natauhan nang may bumulong sa kanyang anak ng vice mayor ng bayan nila si Kate. Agad rumihistro sa utak nito na wala siyang laban dito, kaya nalaglag na lang ang pangahabang nakanganga at hindi nakapagsalita. Kate, hayaan mo na yan. Lika na. Pag-aaya ni Enzo sa kaibigan. Anong hayaan? Nawiwili na yung bully na yan eh. Tingnan ko lang ang tapang niya pag sinumbong ko siya sa daddy ko. Buong tapang na sagot ni Kate. Huwag na natin palakihin to. Tara na, balik na tayo sa classroom. Pamimilit pa niya sa kaibigan. Hindi, maupo ka dyan. Hati na lang tayo dito sa ulam ko. Madami naman ang serving eh. Tapos hati na lang tayo sa kanin mo. Alok nito kay Enzo. Wala namang nagawa si Enzo kundi sundin na lang ang kaibigan dahil nakakunot na ang noo nito. Kaya dahan-dahan siyang umupo at sinimulang salina ng kanin ng plato ni Kate. Tara na, kain na tayo. May inangyaya nito kay Kate. Dahil dito, mas lalong tumibay ang pagkakaibigan ng dalawa. Halos hindi na sila mapaghiwalay at kahit saan ay palagi silang nakikitang magkasama. Minsan habang naglalakad si Kate, napadaan ito sa pasilyo kung saan bibihira ang may dumaraan nang may marinig siyang nag-uusap. Ayaw man sana niyang pakinggan, ngunit naulinigan niya ang pangalan ni Enzo na binanggit. Kaya sadya siyang nagtago sa isang poste na kunwari ay may tinitingnan sa ibaba. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ako tatagal na makita yung si Enzo. Inis na sambit ni Miss Vanji. Ano ka ba? Ilang buwan na lang naman matatapos ng school year. Hayaan mo na, Sisi. Sagot naman ni Sir Nicky. Kaya lang apektado ng mental health ko. Tuwing nakikita ko siya o naririnig ang pangalan niya, lalo na yung last name niya, tumataas talaga ang dugo ko. Bumabalik sa akin lahat ng panluloko noon ng tatay niya sa akin. Dire-diretsyong hinaing ni Vanji sa kaibigan na kapwa guro. Ano ka ba yung boses mo? Baka may makarinig sa'yo. Shh! Pagsita ni Nicky kay Vanji. Nanlaki naman ang mga mata ni Kate sa narinig. Ngunit hindi pa rin siya umalis at patuloy lang na nakikinig. Sisi, huwag ka magagalit ha. Alam mo minsan nagigilty na rin ako eh. Kasi wala namang kasalanan si Enzo sa akin. Tsaka sa totoo lang, mabait siyang bata. Napalaki siya ng tama. Pangungumbinsin nito sa kaibigan. Anong ibig sabihin yan? Umaatras ka na, ganon? Masungit na singhal ni Vanji. O, kita mo yan. Ang init na agad ng ulo mo. Relax ka lang. Ang sa akin lang naman, baka pwedeng hinay-hinay din tayo. Buti nga hindi tayo nirereklamo ng bagets. Paliwanag pa nito. Anong gagawin ko? Kahit anong pilit kong kalimutan, hindi ko magawa.
Nakita mo naman kung paano ako nag-move on sa panluloko sa akin nun ni Zeus. Halos ikamatay ko pa nga, di ba? Oo naman, saksi ako sa kagagahan mo noon. Kaya nga, malay ko ba na after all these years, magiging estudyante ko pang anak niya? Hay, at advisory class ko pa. Palitan pa ng dalawang guro na hindi napapansin si Kate mula sa kinatatayuan nito. Nang mapansin ng dalagitang nagsimula na ulit maglakad ang dalawang guro, agad na rin siyang naglakad palayo. Sa isip niya, naguguluhan siya kung sasabihin ba niya sa kaibigan ng natuklasan kung bakit gano'n na lang ang init ng dugo ng mga guro nila sa kanya. Lumipas sa mga araw at hindi pa rin makapagdesisyon si Kate kung ipagtatapat ba niya kay Enzo ang mga narinig mula kina Ma'am Vanjie at Sir Nicky. Ngunit nang si Enzo na mismo ang makapansin ng pagkabalisa nito, wala na rin itong nagawa kundi ang magkwento. Kate! Huy, Kate! Tawag ni Enzo sa kaibigan na sinabayan pa nito ng pagpitik ng daliri sa tapat ng mukha ni Kate. Ha? Ano yun? Pagulat na sagot naman ito. Kanina ka pa tulala dyan eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. May iniisip lang ako. Anong wala? Ilang araw na rin kitang napapansin na parang wala ka sa sarili. May problema ka ba? Pangungulit ni Enzo kay Kate. Enzo, may sasabihin sana ako sa'yo. Bungad nito. Teka, ako ba ang problema mo? Sabi ko na eh, baka masyado ka nang nahahassle kakasama mo sa akin. Nag-aalalang sagot naman ni Enzo. Uy, hindi. Ano ka ba? May nalaman kasi ako. Pero secret lang natin to Promise? Pabulong na sabi ni Kate kay Enzo. Oo naman, promise. Pinky swear? Paniniguro pa ni Kate. Matapos ikawit ang kapwa nila hinliliit, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Kate. Last week kasi, nadaanan ko sina Ma'am Vanjie at Sir Nicky sa corridor sa kabilang building. Panimula ni Kate. Wala masyadong dumadaan dun. Hindi ko naman talaga ugali makinig sa usapan ng iba. Masama yun. Oo nga, sabi din ni mama ko masama daw yun. Pero ano bang narinig mo? Kita mo na, chismoso ka rin eh. Pabirong sabi ni Kate kaya nagtawanan pa sila. Alam ko na kung bakit mainit ang dugo nilang dalawa sa'yo. Lalo na ni Ma'am Vanjie. Ex-girlfriend pala ng papa mo si Ma'am Enzo. Pabulong ngunit may diin na paliwanag ni Kate. Ano? Gulat na tanong ni Enzo. Paano nangyari yun? Dugtong pa nito. Kaya pala ganun kainit ang dugo sa'yo ni Ma'am Vanjie. Dinig na dinig ko yung usapan nila ni Sir Nicky. Ex niya nga ang papa mo. At hindi lang basta ex, niloko daw siya ng papa mo noon. Kwento pa ni Kate. Totoo ba yan? Paano naman sila magkakakilala ni Papa? Usisa pa ni Enzo. Hindi ko rin alam. Basta ang nadinig ko, halos ikamatay pa daw noon ni Ma'am Vanjie yung pagiging broken-hearted niya dahil sa papa mo. BFF sila ni Sir Nicky kaya pala pati si Sir Nicky biglang ganon din sa'yo. Dagdag pa ng dalagita. Pero teka, sasabihin mo ba to sa papa mo? Ha? Hindi ko rin alam eh. Kailangan pa ba? Naguguluhang tanong din ni Enzo. Sa bagay, kung sasabihin mo ba sa parents mo magbabago bang treatment nila ma'am sa'yo? Pero ang bigger question is, mama mo kaya ang tinutukoy ni Ma'am Vanjie na dahilan ng panluloko ng papa mo noon sa kanya? Hindi ko rin masasagot yan, Kate. Wala rin kasi akong masyadong alam sa love story ni na mama at papa eh. Basta ang alam ko lang, mahal na mahal nila ang isa't isa. Ni wala nga rin akong alam tungkol sa side ng family ni mama. Kay papa lang. Pero bihira ko rin makita ang mga kamag-anak namin sa side ni papa. Pagtatapos ni Enzo, at dito rin niya napagdesisyonan na wag nang sabihin sa mga magulang, lalo na sa kanyang mama Isay ang natuklasan ni Kate. Katwiran niya, ilang buwan na lang naman ang kailangan niyang tiisin sa ilalim ng dalawa niyang guro. Mabilis ngang lumipas ang ilang buwan hanggang dumating na ang nakatakdang 4th quarterly exam nila Enzo. Sa loob ng ilang buwan,
Ganun pa rin ang naranasan ng pobreng bata sa kanyang dalawang magkaibigang guro, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Paminsan-minsan na lang din siya makaranas ng pangaasar mula kay Jay at sa mga kaibigan nito. Subalit ang hindi alam ni Enzo ay ang pinaghahandaan lang pala siya ng kaklasing bully. Sa mismong unang araw ng exam, sa subject ni Ma'am Vanjie, bago pa man ito magsimula, nakahanap ng tiyempo si Jay na balikan at gantihan si Enzo sa ginawang pagbabanta noon ni Kate dito. Nagkunwari itong lalabas para mag-CR, ngunit sinadya nitong dumaan sa tabi ni Enzo na noong mga panahong yon ay abala sa pagre-review habang hindi pa dumarating ang kanilang guro. Ang hindi alam ng binatilyo, may pasimpleng inihulog na kapirasong papel si Jay sa bulsa niya habang bahagya siyang nakasandal sa kanyang upuan na nakatayo. Uy, Enzo, baka naman lampas pa sa perfect ang maging score mo niyan. I'm sure nag-review ka na sa bahay. Tapos hanggang dito nagre-review ka pa rin. Bati ni Kate sa kaibigan na halos hindi siya pansinin. Hindi naman, ayoko lang may makalimutan. Alam mo naman, gusto kong ma-maintain ang scholarship ko hanggang next school year Kaya nagsisikap talaga ako. Mahinang paliwanag ni Enzo na hindi nagawang tingnan ng kaibigan sa sobrang tutok sa kanyang pag-aaral. For sure, scholar ka pa rin next year. Halos perfect mo lahat ng quarterly exams Lalo sa math, no? Ay, kaya nga lang pala, mainit sa'y si Ma'am Vanjie. We know why. Pangising pangaasar pa ni Kate. Shh, ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Sita ni Enzo kay Kate. Kaya nga pinagbubuti ko para walang makitang butas sa akin si Ma'am. Oh, ay na pala si Ma'am Vanjie. Doon ka na sa upuan mo. Sige, good luck sa atin. Pakopya mamaya ha. Bungisngis pa ni Kate. Halos magkasunod naman pumasok sa pintuan si Ma'am Vanjie at Jay. Kaya nagmamadali na rin itong bumalik sa kanyang upuan na may nakakalokong ngiti habang nakatitig kina Enzo at Kate. Good morning, class. One seat apart ha. Alam nyo na yan. I hope you reviewed our lessons well. Last quarterly exam na to kaya wag nyo na akong pahirapang mag-compute ng grades nyo. Bungad ni Miss Vanjie sa kanyang klase. Keep your notes. We'll start in 5 minutes. Paalala pa ng guro sa lahat. Isa-isa nang itinago ng mga mag-aaral ang kanilang mga reviewer. Ilang sandali pa, binigyan na ni Ma'am Vanjie ng questionnaire ang mga estudyante. You can start once you have your questionnaire. You can only use one clean paper for your formulas. Am I clear? Sabay-sabay na sumagot ng pagsang-ayon ng buong klase. Nang magsimula na ang exam, tahimik na nagmamasid si Ma'am Vanjie habang naglalakad paikot sa classroom. Habang sumasagot sa exam, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang nabahing si Enzo kaya dinukot niya ang kanyang panyo sa bulsa. Napalingon naman sa kanya si Ma'am Vanjie na nagkataong nasa bandang likod niya. Saktong paglingon ni Ma'am Vanjie, may nahulog na maliit na papel mula sa bulsa ni Enzo. Kaya agad itong lumapit sa binatilyo. Hindi nakalampas sa paningin nito ang kapirasong papel sa sahig sa tabi ni Enzo. Kaya dinampot niya ito. Napalingon naman sa kanya si Enzo ngunit agad din itong ibinalik ang tingin sa kanyang test paper. Pagbuklat ng papel, nanlaki naman ang mga mata ni Ma'am Vanjie at kumunot ang noo nito. Sabay bulyaw kay Enzo. What's the meaning of this, Mr. Mempin? Nagulat ang lahat sa sigaw ni Ma'am Vanjie, kaya napalingon ang mga estudyante sa direksyon nito. Ma'am? Sagot ni Enzo sa guro. Nangungodi ko ka sa exam ko? Kaya ba madalas ka maka-perfect score? Galit na pamamahiya nito kay Enzo. Ma'am, hindi po sa akin yan. Pagtanggi naman niya. Anong hindi? Kitang-kita ko na nahulog to dyan sa bulsa mo. Kunwari ka pandudukot ng panyo. Dire-diretsyong sabi nito sa kanya. Ma'am, wala po talaga akong alam dyan. Hindi ko po yan magagawa. Nag-review po ako. Kahit minsan hindi ko po nagawang mangodi ko. Paliwanag ni Enzo sa guro. Gagawin mo pa akong sinungaling? Kayo, nakita niyong dinampot ko to sa tabi niya, hindi ba? Pagtawag ni Ma'am Vanjie ng pansin sa mga kaklase ni Enzo na nasa parehong row niya ng upuan. Tumangulang ang mga estudyante habang ang iba naman walang kibo.
Magsasalita pa sana si Enzo, ngunit agad na hinablot ni Ma'am Vanjie ang test paper niya at pinatayo siya. Get out of my class! I will report this to the prefect! Galit na sabi nito sa kanya. Ma'am, sandali po. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po alam yan. Hindi po sa akin yan. Get out now! Ipapatawag ko rin ang parents mo sa principal's office. Doon ka nalang magpaliwanag. Pagputol ni Ma'am Vanjie sa mga gusto pang sabihin ni Enzo. Gusto pa sanang magpaliwanag ni Enzo, ngunit pakiramdam niya ay nahusgahan na ang buo niyang pagkatao dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Kaya tahimik niyang kinuha ang bag at mangiyak-ngiyak na marahang naglakad palabas ng classroom. Awang-awa namang nakatingin si Kate sa kaibigan, habang sa isang sulok ay nakangisi naman si Jay. O kayo, baka may gusto pang sumunod kay Mr. Mempi na lumabas. Kung may bala kayong mandaya sa klase ko tulad niya, make sure na hindi ko kayo mahuhuli. Continue answering. You only have 10 minutes left. Mainit ang ulong paalala pa ni Ma'am Vanjie sa kanyang klase. Subalit sa loob-loob nito, nabigla rin ito nang sabihan si Enzo na ipapatawag ang kanyang mga magulang. Alam ng guro sa sariling siya mismo ay hindi pa rin handa na makaharap ang mga magulang ng kanyang estudyante. Nang matapos ang araw, agad ikinwento ni Ma'am Vanjie sa kaibigan ang nangyari. Ewan ko rin ba, bakit ko nasabi yon? Nabigla rin ako. Naiinis na sabi niya kay Sir Nicky. Paano yan ngayon? Ready na ba yung pusong bato mo na harapin si Zeus? Pambubus ka naman ito sa kanya. Hindi nga kaya nagpapanik din ako. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng palampasin to. Saka kahit hindi ko ipatawag ang parents niya, siguradong ipapatawag din sila ng prefect at pahaharapin din ako. Problemadong sagot niya sa kaibigan. Kaya i-ready mo na rin ang sarili mo. Hindi lang kay Zeus, pati na rin sa babaeng ipinalit niya sa'yo. Ay sorry, hindi pa nga pala tayo sure doon. Babala naman ni Sir Nicky sa kanya. Bakit ako maganda? Wala akong kasalanan sa kanila, no? Dahil silang may atraso sa akin. Buong diin niyang sambit para tapusin ang kanilang usapan. Natapos ang araw ng pagsusulit. Nakapag-exam man si Enzo sa iba pang subjects at kumpiyansang makakapasa siya sa mga ito, hindi pa rin maalis sa kanyang alalahanin ang nangyari sa math subject ni Ma'am Vanjie. Alam niya sa sarili niyang wala siyang kasalanan, ngunit alam din niyang kailangan niyang magpaliwanag sa prefect lalo na sa principal's office dahil isa ang cheating o pandaraya sa grounds for suspension. Bukod pa rito, alam din niyang posibleng makaapekto ang pangyayaring ito sa scholarship grant niya mula sa St. Joseph School. Anak, kumusta ang exam mo? Bati ni Isay sa anak pagpasok nito sa kanilang pinto. Okay naman po, ma. Malungkot na sagot ni Enzo. Oh, bakit malungkot ka? Hindi ka ba nakasagot ng tama sa exam mo? Ilang araw na kitang nakikitang nagre-review Pagpuna pa ng kanyang ina. Mama, may problema po ako. May nangyari po kanina habang nag-e-exam kami sa math. At tuluyan ang bumagsak ang kanyang mga luha. Nang mahimasmasan, ikinwento niya sa kanyang ina ang lahat ng nangyari habang nakayakap ito sa kanya. Subalit buong tapang siyang pinanigan nito dahil alam nitong hindi niya magagawang mandaya. Nang dumating ang araw na ipinatawag nga ang mga magulang ni Enzo sa opisina ng prefect, si Isay lamang ang nagpunta dahil hindi na nito pinasama ang asawang si Zeus. Katwiran niya, kayang-kaya niyang ipagtanggol ang kanilang anak. Pabor din naman ito sa kanyang mister dahil nangihinayang ito sa kikitain sa pamamasada kung sasama pa siya sa meeting sa eskwelahan ng anak. Good morning po, Mrs. Mempin. Maupo muna kayo at pakihintay na lang si Ma'am Vanjie. Salubong ng isang staff sa ina ni Enzo. Ilang sandali pa, pumasok na rin si Enzo sa opisina dahil katatapos lang ng isang subject nito. Kaya naupo na rin siya sa tabi ng kanyang ina. Hindi ito nagsalita. Sa halip, hinawakan lang ng mahigpit ang kamay ng anak nito habang naghihintay sa guro. Matapos ang ilang minuto, si Miss Vanjie Tobias naman ang pumasok. Wala itong imik ngunit tinignan mula ulo hanggang paa ang nanay ni Enzo nang tumayo ito para bumati sa kanya. Good morning po, ma'am. Ako po ang mama ni Lorenzo Mempin. Isadora Mempin po.
Nakangiting bati ni Isay sa guro kahit pa ilang na ilang nang mapansin ang ginawang pagtitig sa kanya nito. Samantalang si Enzo naman ay tumayo at tumangulang nang makita ang guro. Sinenyasan lang sila nito na muling maupo. Siguro naman nasabi na sa inyo ng anak niyo kung sino ako, Mrs. Bungad ni Ma'am Vanjie. And I assume you've read the letter from the prefect regarding your son's serious offense. That's why you are being summoned today with him. Direktang payag nito sa ginang. Yes, ma'am. I'm well aware of what happened. Diretsyong sagot ni Isay sa salitang Ingles na medyo ikinataas ng kilay ni Ma'am Vanjie. Good. Putol naman ang guro kay Isay. Tulad ng nabanggit ko kanina, serious offense ang nagawa ng anak nyo. Cheating. Pagbibigay diin pa nito. Grounds for suspension. Ma'am, baka pwedeng pakinggan po muna natin ang paliwanag ng anak ko. Hindi po ako naniniwalang magagawa niya yun. Mabait na bata si Enzo. Hindi po namin siya pinalaki ng papa niya na mapanlamang sa kapwa. Pakiusap ni Isay. Talaga ba? O baka naman may pinagmanahan ng anak nyo kaya nagawa niyang mag-cheat? Madiin ang mga salita ni Ma'am Vanjie. Bagamat walang alam si Isay na may iba pang tinutumbok ang guro, si Enzo naman napapailing lang sa kinauupuan dahil alam niyang may ibang kahulugan ng guro sa bawat salitang binabanggit nito ng madiin. Diyan po kayo nagkakamali, ma'am. Napalaki naming mag-asawang anak namin ng maayos dahil may takot kami sa Diyos. Kaya walang sino man sa amin ang maaaring maging ehemplo para makagawa ang anak namin ng hindi tama. Anak, sabihin mo kay ma'am kung ano nangyari. Malumanay na sambit ni Isay sabay kalabit kay Enzo. Ma'am Vanjie, maniwala po kayo sa akin. Hindi po sa akin yung papel na napulot nyo. Nag-aral po ako at nag-review ng mabuti. Paliwanag ni Enzo. Huwag mo akong palabasin na sinungaling sa harap ng mama mo, Mempin. Alam ko ang nakita ko. Kunwari ka pang bumahing para kunwari dudukot ka ng panyo. Pero ang totoo, yung kodigo mo ang dudukutin mo. Nagkataon lang na nahulog at nakita ko. Kaya wag mo nang itanggi. Galit na sabi ng guro. Ma'am, wag niyo pong akusahan ng ganyan ng anak ko. Pakiusap naman ni Isay kay Ma'am Vanjie. Hindi ko siya inaakusahan, Mrs. Nakita ng buong klase nung dinampot ko ang papel sa tabi niya. Sa kapirasong papel na yon, nakasulat ang mga formula ng mga posibleng lumabas sa exam. Maliwanag na pandaraya ang ginawa niya. Pakipirmahan na lang tong notice for his 1-week suspension. Sabay lapag ng papel sa harap ng mag-ina. Pero ma'am, hindi ko po pipirmahan ito. Wala pong kasalanan ng anak ko. Dagdag pang pakiusap ni Isay. Ngunit parang walang naririnig si Ma'am Vanjie. Sa huli, binulungan na lang ni Enzo ang ina na pirmahan ang notice dahil ramdam niyang pareho lang silang nagmumukhang timawa sa harap ng guro. Hindi lang niya maamin sa kanyang ina ang katotohanang kahit anong gawin nilang pakiusap, hindi sila pagbibigyan nito dahil sa lihim na galit sa kanyang ama. Tatanggi pa sana si Isay, ngunit nang makita niyang nangingilid na rin ang luha ng anak, kinuha na niya ang ballpen sa dalang bag at pinirmahan ang papel. You may go. Ito lamang ang tanging nasambit ni Ma'am Vanjie matapos kunin ang notice sabay talikod sa mag-ina at tuluyan ang lumabas ng silid. Matapos nun, nagpaalam na rin si Enzo sa kanyang ina na babalik na siya sa kanyang klase para tapusin ang mga natitira pa nilang subjects. Tumango lamang si Isay at marahan na ring tumayo at lumabas para umuwi. Naiiling na lang si Enzo habang naglalakad pabalik ng kanyang silid. Alam niya sa sariling maaaring makaapekto ang nangyari sa inaasahan niya sanang scholarship grant sa susunod na school year. Samantala, sa ikatlong araw ng pagpataw ng suspension kay Enzo, habang naglalakad si Kate sa koridor papunta sa kabilang building, narinig nito ang pamilyar na boses. Si Jay, kakwentuhan ng mga barkada nito at alam agad ng dalagitang si Enzo ang pinag-uusapan ng mga ito. Malinaw niyang narinig kung paano pagtawanan ni Jay si Enzo at ibinibida ang kalokohang ginawa nito sa kanyang kaibigan. Akala siguro ng Enzo na yun tapos na ako sa kanya eh. Ingot din talaga. Sabay halakhak ng malakas. Akalain nyo, ni hindi napansin na may hinulog ako sa bulsa ng pantalon niya? O edi ngayon suspended siya?
Pagmamayabang pa nito sa mga kasama. Ibig sabihin sa'yo talaga galing yung kodigo na nahuli ni Ma'am Banji kay Enzo? Tanong ng isa pang barkadang lalaki habang nakaakbay sa kanya. Oo, sinulatan ko yun ng mga formula na galing sa pointers natin para sa exam. Para siguradong wala siyang kawala. O kita mo, nung nakita ni Ma'am Banji, alam agad niyang kodigo. At umalingaw-ngaw ang halakhakan ng magbabarkada na tuluyang ikinainis ni Kate. Hoy Jay, Biglang sigaw ni Kate. ang sama mo talaga. Ikaw pala naglagay ng kodigo sa bulsa ni Enzo. Galit pang dugtong nito. Ikaw na naman, wala ka rin kadala-dala no? Sagot naman ang pilyong binatilyo kay Kate. Isusumbong kita sa prefect. Pagbabanta naman ng dalagita. Kahit kanino ka pa magsumbong, wala ka nang magagawa. Suspended na nga yung kaibigan mo, di ba? Hayaan mo, next time ikaw naman ang isusunod ko. Para dalawa kayong sabay magbakasyon. Sambit pa ni Jay habang dinuduro-duro si Kate. Ang sama mo, isusumbong din kita sa principal. Hindi ko palalampasin tong ginawa mo kay Enzo. Wala ka talagang magawang matino. Papaalis na sana si Kate para dumiretso sa opisina ng principal nang bigla siyang hilahin ni Jay. Hoy, saan ka pupunta? Halika rito! At hindi pa nga ito nakontento. Itinulak pa ang dalagita kaya napaupo ito sa sahig. Sa gulat ni Kate sa ginawa sa kanya ni Jay, wala siyang nagawa kundi umiyak habang nakaupo sa sahig. Nagulat na lamang siya nang may biglang mag-abot sa kanya ng panyo at inalalayan siyang tumayo. Hoy, sino ka? Bakit nakikialam ka rito? Sigaw ni Jay sa may edad na babae na umaalalay kay Kate. Hayaan mo siya dyan! Dugtong pa nito. Mukhang hindi mo nga ako kilala, iho. May nahong sagot ng ginang kay Jay. Hindi bale, makikilala mo rin ako kapag ipinatawag ko ang mga magulang mo. Halika na, iha. Sumama ka sa akin doon sa opisina. Baling naman ito kay Kate. Naiwan namang nagtataka si Jay at ang mga kaibigan nito kung sino nga ba ang babaeng tumulong kay Kate. Nang makarating na ang dalagita at ang matanda sa tapat ng principal's office, isinama siya nito sa isa pang silid sa tabi noon. Pagpasok sa loob, doon nakita ni Kate na nakasabit sa pader ang malaking larawan ng babaeng tumulong sa kanya at sa bandang ibaba nito ay nakasulat ang pangalan kasunod ang titulong founder. Hindi nakaimik ang dalagita sa pagkamangha na ang nagmagandang loob pala sa kanya ay ang mismong may-ari ng kanilang eskwelahan. Kaya agad siyang tumungo rito para magbigay galang. Thank you po sa pagtulong sa akin kanina, ma'am. Salamat din po dito sa panyo nyo. Sabay abot ng mamasa-masapang panyo dahil sa kanyang mga luha na ipinahi dito. You're welcome, iha. By the way, I'm Mrs. Evelyn Samartino. And yes, you've read it right. I'm the founder and owner of this school. Okay ka na ba? Mahinahong sambit ng kaharap na tinapik pa ang kanyang balikat. Opo. Thank you po. Nahihiya namang sagot ni Kate. Have a seat. Utos nito sa kanya sabay nagtungo rin at naupo sa swivel chair sa kabilang bahagi ng mesa nito. Now tell me, ano bang nangyari kanina? At sino yung mga lalaking yon? Lalo na yung bastos na batang yon. Pag-uusisa ni Mrs. Samartino. Hindi naman na nagpatumpik-tumpik pa si Kate at detalyadong ikinwento sa kaharap ang lahat ng nangyari. Maging ang kwento tungkol kay Enzo ay ibinahagi niya rin dito. Nang malaman ang buong kwento, agad nakipag-meeting si Mrs. Samartino sa school principal matapos nitong pabalikin si Kate sa kanyang klase. Agad din itong hiningi ang record ni Enzo para reviewin ito. Isa pala sa sadya niya ng araw na yun sa eskwelahan ay ang pag-aproba sa mga magiging scholar sa susunod na taon. Hindi siyang nag-screen ng scholars noong nagdaang taon at ipinagkatiwala ito sa kanyang executive assistant dahil kamamatay lang noon ang kanyang mister. Subalit ngayong nakapagbabang luksa na siya, minarapat niyang siya mismo ang mag-screen sa mga magiging scholar ng eskwelahang pag-aari nilang mag-asawa. Are these documents accurate? Did you review all his requirements?
Halos nanginginig na tanong ni Mrs. Sammartino sa principal. Yes, ma'am. Isa po si Lorenzo Mempin sa mga scholar natin ngayon kaya lahat po ng dokumentong yan ay na-verify na po namin. Sagot naman ng may edad na ring principal sa kanya. Tahimik lamang ngunit nanginginig na nakikinig si Mrs. Sammartino sa kausap habang hawak ang kopya ng ID ng mga magulang ni Enzo. Maya-maya pa, muli niyang kinuha ang listahan ng mga scholar at agad na pinirmahan ang tabi ng pangalan ni Enzo. Tanda na aprobado na rin ang scholarship nito sa susunod na taon. Mabilis din niyang nireview ang pangalan at dokumento ng iba pang aplikante sa pagiging scholar at nang matapos ay iniabot na nito ang kumpletong listahan sa principal. I want to meet this student and his parents. Maiksing sambit pa nito sa principal. Yes, ma'am. Bukas na bukas din po ipapatawag ko rito ang mga magulang ni Lorenzo Mempin. Kasama rin po siya. Tugon ng ginang na bagamat nagtataka kung bakit inaprubahan ang scholarship ni Enzo kahit pa may serious offense ito at kasalukuyang suspendido. Naiwang mag-isa si Mrs. Sammartino sa kanyang opisina samantalang ipinatawag naman ng principal si Ma'am Vanji para iutos dito na ipagbigay alam sa mga magulang ni Enzo na ipinapatawag ito ng may-ari na kasama rin sila mismo. Nabanggit din ito kay Ma'am Vanji na kasama si Enzo sa naaprubahan na mabibigyan ng scholarship sa susunod na taon. Hindi naman ito nagustuhan ni Ma'am Vanji, kaya agad itong nagtungo sa opisina ni Mrs. Sammartino para questionin ang desisyon nito. Good morning, ma'am. Bungad ni Ma'am Vanji sa kaharap na may-ari. Yes? Maiksing tugon lang nito sa kanya. Ako po si Ma'am Vanji Tobias, class advisor ni Lorenzo Mempin. Ako rin po mismo ang nakahuli sa kanyang nangongodigo during exam sa subject ko. Dire-diretsyong pahayag nito. I know. Matipid pa ring sagot ng may-ari. Ma'am, I was informed na inaprubahan niyo raw po ang scholarship ni Mempin for next school year. Bilang class advisor, I recommend na bawiin niyo po yon. I don't think he deserves to be a scholar, lalo na po't nahuli siyang nandadaya during exam. Tahimik namang nakikinig lang si Mrs. Sammartino kay Ma'am Vanji, kaya nagpatuloy pa rin ito sa pagsasalita. Honestly, mukhang may pinagbanahan ng batang yon. Dahil balita ko, manloloko din ang tatay niya. And true enough, nung makita ko po ang mother niya, mukha ngang malandi.